Alejandro was gunned down after announcing a major demonstration for today in the Philippines to protest Sa naganap na pananambang kay Lian, isa lamang ang naisip ng kanyang mga kaibigan at pamilya sa posibleng dahilan sa pagpaslang sa bantog na aktivista. Sa dami ng banta sa kanyang buhay, isang malakas na puwersa daw ang maaaring nagplano nito para kay Lian. Marami daw media, gusto nilang mag-interview, ganyan. So sabi ko, di isahan na lang, sabay-sabay na lang. So parang may impromptu press conference. And sinabi ko na, even as early as that, na naniniwala akong military gumawa. Kasi ang nangyari sa kanya, it was not an isolated incident. May mga, during that time, mga leaders ng iba't ibang organizations, lawyers, some journalists, na ina-assassinate. Nangyari yun sa kanya September 1987, si Calando Olalia, yung chair ng KMU, nangyari sa kanya yan less than a year before, nung November 1986. So maraming mga iba-ibang incidents. Meron pa silang tawag doon, no? Oplan Lambat Bitag. Yun yung operations ng military at that time. Itinuring umanong banta si Lian sa muling pamayagpag na militar matapos ang rehimeng Marcos. Hindi naman si Lian lang ang pinatay. The other was Rolando Olalia. May pagkakatulad si Calando kay Lian. Calando was also able to attract following because of this kind of leadership that they are able to command among our population. Kaka-attract sila ng following. And they were very much against the return to the political scene of the more militarist groups in our country. He was also assassinated. No, they didn't want the likes of Lian taking a more prominent place in the political scene. They were very intolerant of that. No. Of course, we cannot just mention now kung sino kaya yung mga grupo na yan, but it's a very right-wing group in the military during that time. Pinapabot namin ang pasasalamat namin sa inyong lahat. Ma-restore yung mukha ni Lian. Sa pagkalat ng balita ng pagkakapatay kay Lian, naging mailap din ang hustisya para kay Lidy. Walang serious, continuous investigation na ginawa ang gobyerno about it. Yung NBI, nag-investigate sila, they went to the scene, ganyan. In-interview nila yung mga kasamahan kong nasa loob ng sasakyan and some of us, some of the others. Pero hindi ba very interesting and strange na may NBI investigation na naganap na ni minsan hindi ako kinausap. Hindi ako kinausap, hindi ako tinanong na meron ba kayang sila yan, kaaway na pwede niya, ano bang masasabi ko bilang asawa niya, anong posibleng alam ko na mag-shed ng light. Wala. Isang malaking kawalan umano si Lian sa kilusang bayan at sa sambayan ng Pilipino. Hindi lang daw isang leader ang nawala, kundi isang napakahalagang boses sa mga hinaing na nakararami. Ngunit nanatili pa ring inspirasyon si Lian sa mga kapwa-aktivista at masa. Kasabay ng pagkamatay ni Lian Alejandro ay ang pag-igting ng pakikibaka at pag-aaklas ng mga aktivista sa kalungsuran at maging sa mga universidad sa Maynila. Malaki kasi, sabi ko nga, mass leader, no? Pero kami naman, ang paniwala namin, hindi nagtatapos yung laban sa pagkamatay ng isang tao. Siyempre yung personal loss malaki, no? But then you learn to endure and move on kasi ang isang, alam mo, ang tagal na, no? 25 years, naiyak pa rin ako. Kasi ang isang reality, hindi naman nawawala yung sakit, eh. Natututunan mo lang tiisin at maging masaya kahit masakit. Pero siguro ang pinakamahalaga sa akin ngayon, yung nawala yung sanang naidagdag pa niya dun sa pwedeng maggawa para sa bansa natin because in his death was, I think, a huge loss para sa Pilipinas. No? Magsisisi kayo na kayo ay nanalo at iisipin nyo na lamang sana na kayo ay natalo na lamang sapagkat habang buhay, hindi namin kayo titigilan hanggat hindi naitutuwid. Kahit na 25 taon na ang nakalipas mula nang mapaslang si Lian, sariwa pa rin sa alaala ni Lidy ang kanilang pagsasama.
Ang isang magandang expression dyan na he really touched lives, many lives, is because hanggang ngayon, maraming nagmamahal sa kanya. Magpasa hanggang ngayon, walang sino mang sospek ang napangalanan sa pagkamatay ni Leandro Lian Alejandro. Tila nabaon na raw sa limot ang kasong ito. Kaya kahit mahigit 2 dekada na nakararaan, hindi pa rin nabibigyan ng katarungan si Lian. Magandang gabi. Ako si Martin Andanar. Hanggang sa susunod na pagbabalik tanaw at pagtuklas ng katotohanan. Dito sa Crime Classic.